whatever living in plenty or in want. I can do all things. I can do all things. I can do all this through Him who gives me strength. Sa Cebuan atong basahon mga igsoon. Nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawadon ug sa kahamugaway. Nakatunan ko na ang pag-atubang sa bisan unsa kahimtang sa kinabuhi, sa kabaskog o sa kabusog, sa kagutom o sa kahamugaway o sa kawadon. Sa trisig may igsoon gingon diha, may kalig-on ako sa gubang sa tanang tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Palakpakan nato ang Dios. O magampo ta, let us bow our heads. Ginoo, salamat kay Lord sa nining kabuntagon, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa imong pulong. Lord, I ask your knowledge, wisdom, and guidance. Lord, Father God, ikaw, Ginoo, magapaglihok sa mong kasing-kasing, Ginoo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Magapalingkod na may igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. God is good. Wala ang atong uban kay igsunan, no, kay naa pa dito tingali sa lagyo nga mga lugar. But praise God, ubay-ubay sa ta maigsoon. Napay tao pud sa babaw. So mao na nga we are already decided, the Lord impressed me last year sa dihang nisud ang atong anniversary, sa dihang niadto ko sa gawas mangigsuon it was last year May, nilarga ko May last 2024. The Lord has already kanang gitawag o inspired me nga mubuhat jud ani. Mo na may gisuon now atong gisugdan ang pagtrabaho di may gisuon o kana siya nga trabaho dili na siya tiaw-tiaw because naapod siya gidak-on. Ang gidak-on nga ma-extend ana is around 80 square meters. May gisuon kay unom na kapusti tanan. But anyway, I really appreciate nga sa Ginoo nga yang gibuhat mga igsoon to inspire me to do the things nga murag imposible sa atong pangunahon na. Amen? Kay nga naman mga igsoon, wala man tay atong gisugdan kay natay kwarta, nagsugod ta sa wala naay kwarta pero dili jud ingon daghan. Sakto lang. Pero nagtuo ko nga kana may igsoon nga project humanon na sa Ginoo. So the Lord impressed me or inspired me about sharing to you this morning about strength in every situation. Mao na giingon ni Paul mga igsoon, I know what is to be in need. Kay kini si Paul mga igsoon sa iyahang background, nagdato jud ni si Paul, dato jud ni nadyo ni si kaya kay ang iyang papa usaman pod ka priest, usa ka lawmaker ba, meaning naa siya nagpuyo sa mga templo. Kini si Paul, so mao na si Paul sa dihang gitawag sa Ginoo, may igsoon og nisunod siya diha sa Ginoo. Nakaagi siya sa tanang mga kalisod, mga pagsulay sa kinabuhi. Amen? Mao na siya when he was in Rome, siya diyang naa siya sa Rome, and he was able to wrote the people of Philippians or Filipos sa Cebuano pang maigsoon nga kung imo jud tanaw ni siya, I know what is to be in need and I know what is to have plenty. Gibaw siya unsay kawadon ug unsa poy naa. No, kabaw siya ana pero ingon sa maigsoon, I have learned the secret. Matod pa ni Paul, nakuha nako ang sikreto of being content in any and every situation. Mo nagingon ni Paul ba nga nindot kay ngang paggastorya diha nga napriso siya, iyang gidasig ang mga taga Filipos og ningon siya mga igsoon, I have learned past tense nakat-on niya mga igsoon the secret of being content in any and every situation. Kaya sa mga ang tao maproblema siya kay ni go above siya sa iyang limit. Nakasabot mo ana ang akong pasabot mga igsoon, meaning ni ana maigsoon nga imbis dili nimo kaya, imbis wa ta kay problema pero imong gisudlan mo nang usahay na problema na noon ang mga tao. Now last week I received a call sa BDO mga igsoon. Sige siya encourage sa kuha nga kining makaloan ko up to 5 million. Ingkon saon ko ng kwarta lagi nga wa man ko gikinahanglan ana nya maproblema sa taon saon pagbayad, di ba? Sa tinuod lang ba? Pero ang iyang mga offers ako kanang mga gamay lang kuno nga interest, dili kuno dagko nga interest, okay sad kayo. Pero wala ko mo go biyan. Gibaw ko nga kung ako nang sudlan, magkabuliki ko kung saan ako magbayad. So mo na nga na-learn lang ko kung saan og content because sabi ni Paul, I have learned the secret of being content. Tanawa ang mga tao nga dili makontento, mo go beyond limit sila. Unsay mo go beyond sa ilahang kuan, unsay problema sila without guidance of the Holy Spirit, without guidance with the Word of God,
usay magka-problema na noon. So diha na mosuod ang mga problems. Amen? So mo na maigsoon in a world that constantly measure success by material possession and circumstances. Si Paul maigsoon nag-offer of profound wisdom on the concept of contentment. Si Paul ba nag-open up siya unsa ang concept sa usa ka kanang makontinto ta. Matod pa ni Paul maigsoon written by the Romans, he was in Roman prisoner, nahimo siyang piniriso, binilanggo ngadto sa Rome. Si Paul sa iyang mga words maigsoon in Philippians 4:12-13 nag-reveal a deep understanding of true strength and satisfaction and transcend external condition. Mao na ang iyang pagpasabot ngadto sa mga taga Pilipos maigsoon. O kini nga passage maigsoon nag-invite kanato us to explore the secret of contentment and source of our strength in Christ. Diha nato makita maigsoon nga makatunta sa mga pagsuwat ni Paul niini sa iyang konteksto, diha nato mas kita ang kanang makatunta sa makontinto ta. Now there was a quote saying that contentment is not the fulfillment of what you want, no, but the realization of how much you already have. Kana bang makarealize ka nga unsay naani mo? Because kini nga quote mga igsoon nag-emphasize diha that true contentment comes from appreciating what we possess rather than longing for more. Kana galing unsay naani mo karon maka-appreciate ka, makapasalamat ka sa Ginoo kay kontra nga imong gilonging ang katong mga butang nga wala pa maabot sa imuha. Mo na giingon diha maigsoon nga matod pa diha sa quote gali that emphasize that the true contentment comes from appreciating. Everybody say appreciate. Kung unsay naani mo i-appreciate na kay kana siya gitistingan lang kas Ginoo kung makahandol ba ka na abutanga. Amen? Hallelujah. Now, there was another quote nga it is a biblical quote sa atong konteksto that I can do all things through Christ who strengthens me. What does that mean? It means this powerful declaration highlights that our ability to endure and strive in any circumstances is rooted in our relationship with Christ. Mao jud natong sabton maigsoon nga dapat kita makatanumta sa atong relasyon diha sa Ginoo. Now, sa atong konteksto nigingon man diha no nga I can do all things through Christ who gives me strength, because the word strength in Greek translation gitawag na siya og indown na mo. Indown na mo, moingon kay kag ang root word diha indown na mo or down na mo, dunamis means power. Kanang gingon sa Acts 1:8 and you will receive powers. Sa Greek na siya sa translation, gitawag na siya dunamis, meaning ana, power. Pero sa strength, na ay relation ang power o strength because gitawag na siya indown na mo. Meaning ana maigsoon, it means is empower or to enable. Mao nang ingon si Paul that I can do all things through Christ who gives me empower. I can do all things through Christ who gives me enable. Nga naman maigsoon, i-enable man kasi Ginoo ang dili nimo kaya, pwede nimo mabuhat diha sa ngalan sa Ginoo. Amen ba? Mao na maigsoon, the Greek word means to empower or to enable, and it signifies that the strength Paul speaks of is not self-derived, but it is given by Christ. Sa translation pa na maigsoon, mura bag gipasabot jud ni Paul nga kanang strength nga gihatag diha dili na gikan nimo, but gikan na sa gahom sa Ginoo maigsoon. Empowering believers to navigate life's challenges. Nga makaatubang ta sa tanang mga pagsulay. Amen? Ayaw kung naagali kay ma-invite sa church and then musugod na siya agsimba, ayaw sila anara nga ingna sila kung naatas Ginoo i-bless jud ta. Kung dili ingna sila nga kung musunod tas Ginoo makaagi jud tag mga pag-antos. Kaya nga naman, tagaan man ta niya kusog nga, pinasahi nga kusog, nga mao ang gahom nga gikan diha kaniya. Amen ba? Kaya nga naman, kay kung imo silang ingnon inana, sunod lang kay ang Ginoo, mo-bless na to. Nya, di sila founded sa word sa Ginoo, may igsoon, mabutang na sila, matamlan na sila, sa ilang kasing-kasing nga, uy, dili day tinuod ang iyang giingon. No mao na usahay, dili ka makalahutay sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kami nga sa couple ni Pastora Eli for pila na ka years may igsoon, wala may magpasabot nga wala may pagsulay. Daghag pagsulay, nag-antos mga igsoon. Nag-antos sa kuan pero ang Ginoo maayo kay nga naman
naa say pinasahi nga kusog nga di na tumasabtan nga gikan diha kaniya. Amen ba? Bisan gali ka ng pagbutang na to sa building mga igsoon, usay matawag ko karang naa ako pirmi sa ilang trabaho mga igsoon, kaya ako may tigtudo nila mo na atong buhaton sunod mo na atong buhaton sunod. Wala ko experience anang construction kay wa man ko katrabaho o kanang ako jud nangunay trabaho, ako experience ana. Pero naalan jud ko something nga murag kun sa laing pagastorya kun sunada ba. Inana gali nga bisag dili na ko mahibaw-an ako usay mahibong ko nga Lord kana siya nga knowledge dili na ingon nga tungod naarji buot na ko ipasabot nga kung naatas Ginoo atong mabuhat, ma-empower, ma-enable ta para sa iyang kaymayaan. Mo na may igsoon nga tanawa si Nick Vujicic. Si Nick Vujicic with no arms, no legs. Wa siya kamot, wa siya tiil, may igsoon, but he traveled around the world to preach. Haron lang sa pag-preach sa gospel para paghatag o paglaom o paghatag o kusog sa uban. Tanawa siya iyang kahimtang maigsoon, no arms, no legs. According sa iyang mga testimonies, wala na siya magunahon na nga maminyo pa siya. Wala siya magunahon na nga maminyo siya, pero gitagaan siya partner sa Ginoo, maigsoon og karon tulo na ilang anak. Grabe kay ang Ginoo. Inana ang Ginoo mamuhat mga igsoon sa atong kinabuhi. Basta siya lang jud atong unahon. Nick Vujicic was famous pastor man na siya. He was a pastor's kid. And he responded to the call of God. Nahimo pod siyang spokesman sa mga dagko nga mga eskwelahan, sa mga imbitaron siya mga igsoon. Kay ngano man maka-inspire yang story. Wala siya tiil, wala siya kamot, pero naa siya baka sulti siya mga igsoon. Amen. Mo na mga igsoon, he traveled around the world to inspire, to inspire millions with his message of hope and faith. Now, in Philippians mga igsoon, si Nick Vujicic, he embodies the essence of Philippians chapter 4 verse 12 to 13 by demonstrating that true strength comes from faith in Christ. Nga ang tinuod nga kusog, ang tinuod nga pag-empower, ang tinuod nga pag-enable ka nato, makuha lamang nato diha ni Jesucristo maigsoon ug wala na ilain. And allowing him ni Nick Vujicic to find purpose and joy even in the face of adversity. Tanawa si Nick Vujicic, lisod kay kahimtang, pero naa ay ang iyahang kanang kalipay mga igsuon nga di na tumasabtan tingali, dili na tumasabtan sa tuwa lang kaugalingong pagtanaw, pero makita nimo niya nga naa jud siya kalipay sa iyang pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon. Amen. Now there are three things to share to you this morning about the message of strength in every situation. The first one is understanding contentment. Sabto nato mga igsoon kanang pagkakontento. Mao na giingon ni Paul sad ni Timothy. Si Timoteo batan-on kayo, one of the disciples of Paul, siya may si Paul may nagmentor ni Timothy, but when he was in prison, iyang gipadalaan og suwat si Timothy. Matod pa ni Paul mga igsoon in 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 8. Tanawa mga igsoon, ako ning basahon sa Cebuano. Hinuon ang reliyon kuno or godly, kana sa English gitawag na siya translation mga igsoon, but godliness or religion with contentment is great gain. Sa Cebuano mga igsoon, makapadato gayud pag-ayo sa tao kun siya kontento lamang sa anaa kaniya. Kung ikaw usa ka madlokon sa Ginoo nya, makontento ka sa imong sinaa nimo, mga igsoon, unsay pasabot ni ana mga igsoon, datuon kas Ginoo. Hallelujah. Palakpakan nato ang Ginoo. No, 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 8. Akong plano mong gud aning kining usa ka TV, ako ibutang diha. Nakapalit na ko kanang usa ka device. Ako ibutang diha para dinat mo unsay i-flash diri, maora sa i-flash diri. So, usa lang ka computer ba nya kung kining igatras aning building, matras man dito, kana nga portion tingali sa babaw, dili kay sila kaklaro diri kay masalipdan sa kining two-story na to nga sa kining diri sa office ako ibutang. So, plano sa ko butangan sa nako kanang LED diha nga or kanang lead wall or lead TV gyapon sa babaw mga igsoon para makita sila.
But anyway, maayo jud kay Ginoo. Amen. Nalipay ba ta maigsoon? Nalipay ba ta nga nangalagad tas Ginoo? Hallelujah. Mo na makatuntag contentment. Mo na giingon ni Paul, I learned something to ingon sa atong konteksto ha. Tanawan niya, I have learned the secret of being content in any and every situation. Gwapo kay bagasulti ni Paul diha. Nga I have learned the secret of being content. Kay yes, tinuod na kay kung dili ka makontento, maproblema jud ka. Mukuha kag sakyanan, imbis maglisod kag bayad, mao na maproblema na noon. Mao na giingon diha ni Paul nga I have learned something sa iyang kinabuhi nga makontentment siya. Amen ba? So the first one is about understanding contentment. Mao na maigsoon matud pa ni Paul ngadto ni Timoteo, himuon ang relihiyon makapadato pagayud pag-ayo sa tao kun kontento lamang sa anaa kaniya. So kung say naani mo karon, kinanglan makontento ta. Grateful ta sa Ginoo nga mapasalamaton ta sa Ginoo. Amen ba? Hallelujah. So mao na siya maigsoon because we brought nothing into this world. Wala tay gidala ining kalibutan na, and we can take nothing out of it. Mao na akong gi-share sa PDL nga sa among discipleship nga murag kitang tanan, murag dali ra jud kita sa kalibutan ba. Mo-relate sa akong istorya karon, murag mulabay ra ta diri nining kalibutan na. May nalag gibaw ka unsay pasabot nako kung maabot na imong apo na kay apo. Meaning padong nakakalimtan. Kay kanay mga anak kuhon, mabisi naman na. Nanaman na sila kaugalingong mga kinabuhi. Mao na giingon sa akong mga previous wali, nga kinahanglan nga atong buhaton sa ato ang purpose atong kinabuhi, kanang mo everlasting nga makahimaya sa Ginoo nga mulungtad sa walay katapusan. Amen ba? Hallelujah. Mao na maigsoon nga, tanawa maigsoon, for we brought nothing into this world, and we can take nothing out of it. Wala sa tayo mada. Iginiguman aning kinabuhi Ingon siya, but if we have food and clothing, we will be content with that. Kung naalang kuno kay pagkaon og sanina, kontento na ta. Amen. Tanawa maigsoon, og unsa may atong madala, ini kamatay nato. Matod pa ni Paul, wala usab busa angay kitang makontento kun makakaon og makabiste. Mo na giingon kanang ma-relate nimo ni sa 1 Timothy nga giingon ni Paul ngadto ni Timoteo, kay usay mga tao sige lag gukod sa sapi pangwarta nga pamagi, pero sa tinud-anay wa gihapon kwarta. Maproblema na noon, daghan na kay utang. Ngano man nigson ang kinabuhi sige bayad utang, nanasay kwarta, utang na sad, bayad na sad. Cycle, kapoy ka ng kinabuhi ngayon mga igsoon. Amen ba? Mao na gitudloan ta sa Bible, matod pa diri og walay unsa ang atong madala ini kamatay nato. Wala usab busa angay kitang makontento kun makakaon og makabiste. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Mao na maigsoon kung ang imong anak binlan nimong kabtangan, magkagubot na. Magkagubot ang imong mga anak. Amen. Pero binlan nimong utang, wa jud mo angko na. Hallelujah. But anyway, the main point about this verse 1 or point number 1 about understanding contentment, because contentment is not about our circumstances but about our attitude towards them. Unsay mong attitude kung unsay mong circumstansya karon. Because Paul teaches that true contentment comes from recognizing our needs and trusting that God to provide. No, mao na sa maigsoon nga imong i-recognize ba nga contentment is not about our circumstances but about our attitudes towards them. Usay man gud nindot kay atong pamati kung nindot sa atong circumstansya. Nasig kita sa simbahan pero maabot dimurag dili maayo sad ang atong circumstansya, mapiktuhan sa natong pagpangalagad sa Ginoo. Dili day nana day no, kinahanglan day nga masabtan nato nga ang tinuod nga contentment is not about our circumstances but about our attitude towards others. Kung saan mo paghandle sa circumstansya. Nga kung naatay mga problema, okay lang. Okay ra padayon nagyapon tas pagpangalagad sa Ginoo. Daghantag mga problema nga nagian, kanang mga problema sa akong nasabtan na mao nay muda ni mog kalig-on.
nga mulig-on kas pagpangalagad sa Ginoo niya, makalahos jud ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Nag-share bit ako sa discipleship na mo pag Friday nga murag kadayot ra jud kay ta ning kalibutan. Murag pag naa ka karon pero mawala rasad ka. Ana ra atong kinabuhi pero migsoon gibaw ta kung kabaw mong galita nga mawala ta diri, ang atong unanaon kana mga eternal perspectives nga eternidad. No, kaya ang mga butang nga makita mahanaw ra na, ang mga butang nga dili makita mao nay mulungtad sa walay katapusan. The second one is the source of strength. The source of strength in Isaiah chapter 40 verse 29, He gave strength to the weary and increased the power of the weak. Hatagan niya gahom ang huyang ug ang walay umoy hatagan niyag kusog. Kasi naghatag sa tanan walay lain kundi ang Dios. Because our strength in hardship is not self-generated. May igsoon. It comes from God. Amen. Dili lang ingon nga nag-generate ka, self-generated sa imong our strength is in hardship is not self-generated. It comes from God. Paul's confidence in facing both abundance and need stems from his reliance on Christ. Grabe si Paul, mga igsoon. Tanan mga butang iyang natilawan. Harianon nga pagpuyo, mga igsoon, pero sa diyang nakaila sa Ginoo, gilutos siya, nakaagi siya kalisod. Pero ingon siya, I have learned secret about contentment. Kinang lang makuntinto jud ka maigsoon. Amen ba? Palakpakan na to ang Ginoo. Kung unsay naa nimo ang pingi lang na, kana bang ato la illustrate na kay bislita karon, ang pingi lang na siya, imo siyang trapuhan, imo siyang ayayuhon, ana lang. No, imo siyang unsamba, imo ba siyang hugasan ng ligid, ana kana bang imo siyang panggaon ba? Kuntinto lang ba? Kay maabot lang panahon nga kana imong bislita may lisda na nagmotor. Kung kabawsag ka mo motor niya, imo sa siyang panggaon, imo sa siyang i-pray, pirmi, partner nimo sa imong trabaho, dako sa katabang, mahimo na ng 4 wheels. Amen ba? Kaya nga naman, nakuntinto naman ka. Nakuntinto ka, meaning nga ng kuntinto, okay na kay nimo, pero ikadugayan, ingon ang Ginoo, mahajud siya da, wa jud siya magdadali, ako siyang tagaag 4 wheels. Amen. Hallelujah. Pakpakan nato ang Ginoo. Ay lang pagdadalis kinabuhi, bahala lang atong kinabuhi sa kalibutan, hinay ang uswag, basta wala lang tay, wata mangilad, amen ba? Nagkinabuhi tang matarong atubangan sa Ginoo, niya watay giyatakan nga mga tao, mga igsoon, niya, ana lang, mahitag batasan, ana, ilambo lagi tas Ginoo puhon mga igsoon. Tagaan tagigayon sa Ginoo nga ilambo. Di takabaw sa pamaagi sa Ginoo. Unsay iyang pamaagi mga igsoon sa imuhang kinabuhi. Amen. Og ako na po nang na-witness og tinuod jud ang atong Dios nga ang Ginoo naa jud say pinasahi nga mga pangamaagi sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Basta pasalamat lang sa Ginoo. Ingna lang siya, Lord, salamat kay unsay naa nako. Amen. Hallelujah. Usay makalimot nako sa akong mga gamit gali. Sa balay na, nakapalit man day ko ani. Ipangukay nako sa akong mga tools ba, naalagi ko ani. Ang uban, ang akong mga order sa Shopee, wala pa na ako mablihin niya, igabli na ko, nakapalit na day ko ani. Grabe kay ang Ginoo, basta magbaw lang ka makutinto, pasalamat ka sa Ginoo, mga igsoon. Iyara na idugang ang tanan. Amen ba? Hallelujah. Basta maigsoon. Mao nagingon ni Paul ba? Akong balikon maigsoon na, ako nibutang sa ingon na I have learned the secret of being content in any and every situation. Mo na ingon sa verse 13, I can do all things through Him who gives me strength. Unsay meaning sa strength sa Greek word? Maigsoon, gitawag na sa endow nimo. Meaning ni ana maigsoon, empower and enable. I-enable kas Ginoo. Mo nang imong the third one is about the power of perspectives. Kinahanglan maigsoon ang imong perspective sa kinabuhi lapad. No? Dili ta ingon nga murag ang atong mga mata muratag ana ba? Murag unsay makita na to maora nya. Moguol kita sa tanan kay nakapokus ta ba sa mga problema ba? Miss nga ng mga problema na to, pura ko lesson learn. Ay, ayaw lang ko nag-idibdib kay diha magkamtubo. Amen ba? Daghan pud kog mga failure sa kinabuhi. Maigsoon pero na-learn ba na ma-appreciate nako. Maigsoon niya ang mga sayop sa kinabuhi, mga desisyon.
Ana kanang magdali ta nga way guidance, na learn ta ana pero diha ta dihamtong sa Ginoo. Ay nato siguti ingon si Paul, I press on towards the goal to win the prize, which is called heavenly rewards. Amen. Ingon si Paul, brothers and sisters, I did not consider myself yet to have been taken hold of it. Wala na ko isipang tanan nga nakabuot ko na. But one thing I do, forgetting what is behind. Usara ang iyang gibuhat, iya lang gikakalimtan nung siya nangagi. And I press towards what is ahead, mga igsoon. Amen. And we are now moving forward what is ahead. Kung ikaw maigsoon, nagtanaw ka sa mga butang maigsoon nga maabot sa imong kinabuhi, kana mga butang material, pakapin ra na. Di jud na siya. Maabot ra jud na bisag dili pa ka mga alagad sa Ginoo, maigsoon, maabot ra jud na siya. Tanawan ng uban ngano malaging na kay ngano man kay ilang gigamit ang ilang nalan sila gi-prioritize, pero ingon ang Bible, what shall a man profit if he gains the whole world? Say makaingon bitaw ngano lagi ning uban no wa mga alagad sa Ginoo pero naa lagi pero kita no nga alagad sa Ginoo naglisod-lisod. Biblical. Kinanglan ang tanan nga naas Ginoo mag-antos ta para makabot nato ang himaya nga gitagana sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mag-antos jud ta maigsoon. Pero kung makakuha ka sa sikreto, mo nagingon ni Paul, I have learned something secret is to being content. Kana iuswag jud ang imong kinabuhi diha sa Ginoo maigsoon. Tan-aw bitaw ko sa parkingan karon ba? Puno naman day tanong. Ang uban na marking sa gawas, ang uban na adiri sa may basketballan, ana maigsoon. Gamay ra kay atong lugar sa parkingan. Wana ampo na sa tas Ginoo nga makapalit tag parking lot. Amen. Pakpakan na to ang Ginoo. Why kaumanan ang iyang kingdom? Kay kung kingdom sa Ginoo maigsoon, maabot ang gingarian sa Ginoo, ba? Iya jud ta pangitaag pamaagi. Karon nang ampo sa tas Ginoo nga na makaparking ta kay exchange building daghan ang mga tao 300 seaters or 350 seaters asa may butang mga tao na pohon mga parking kana yung mga anak pohon managko na naam na yung mga motor na yung mga skyanan di ba amen ba hallelujah so mo na magampo na sa tanga Lord tagai tag parkingan hinahinay lang ta ato sa nahumanon ang building tabangan sa tana maigsoon. So atong yampos Ginoo karong si manahon na i-declare na to in Jesus name nga makabayad ta sa atong libor mga igsoon. Pakpakan na to ang Ginoo. Hallelujah. Daghan patag kuwang no, kuwang patag 50 ka 16 ka rebars 48 ka 12, 20 ka 10 mm, saminto 50 kuwang patag mga 6 tons nga or 6 cubic meters nga mga bus para lang mahuman ang phase 1. Ato na i-declare the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Mura lagi nangaluya. Praise the Lord. Luya gyapon. Praise the Lord. Tanawa mo ingon kag hallelujah murag naay ma-release sa imuhang kinabuhi. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Mo na maigsoon. So kita mo suluyo? Na? So hugod nagbarog, sunod sad pabarog na sad mig mga duha ka poste, hinay-hinay lang. Ana ra maigsoon, tinabangay lang. Igingon gali nako sa group chat ba? Magpatabang mig alsa sa poste. Ari din mo kato mga laki ba? Tabang mi kay bugat kay maigsoon, kuyo kay madisgrasya. Kuyo kay madisgrasya nya. May na lang kay di kay ko mo ako man koy mutan-aw sa linsada gud. So di kay ko mahago. Mo na nga mutan-aw ra ko. Pero kuwang kayo kinahanglan tag mga 6-7 ka tawo no. Nga mga dagko ba ka bugat kay poste maigsoon eh. Grabe maigsoon makaingon jud ko nga kuyawa jud ning construction. Mao din daghan kay mga disgrasya ni. Kay kuyo jud siya nga trabaho. Mo na maka-conclude ko ba. Mo na iampo na to mga kaigsunan nga nagtrabaho og construction no. Amen ba? So anda ba mo mutabang mga igsoon? Hallelujah. Salamat kayo. Maigsoon uban nagpahuwam og clam, nagpahuwam og tubo. Tinabangay ra jud ta diri. Makita jud nato ang kanang nagtinabangay ta nga kini siya templo jud ni Ginoo. Walay tao tag iya ani. Amen ba? Hallelujah. To God be the glory. Bisag ako gali, kami pastora, gihikap is Ginoo nakadunit kog 30 ka 16 mm.
No? Salamat lang ko sa Ginoo. Ako lang ning gi-illustrate ninyo nga bisan kami nakadunit ta tungod sa kaymaya sa Ginoo. Hallelujah. Basig sunod na sad puhon kaluoy sa Ginoo. Mo nang magtinabangay ta sa dili na to iasa sa pastor. Kung iasa to sa pastor, patay sayo pastor. Patay sayo. So gahana na to problema. Daghan magay mga imbitar, no? Imbitar diri nya, was lagi ba nga busy kita diri. No, daghan kita kuno naon, napay mga teaching, wali. Lord, anang tagaila jud kusog. Mo ni gingon sa Bible, mo nang gi-inspire ko sa Ginoo nga i-message ni that we can do all things through Christ who give us strength. Amen. That strength in every situation. Pakpakan na to ang Ginoo. The third one is about mga igsoon, the power of perspectives. Naara dyan na mga igsoon. Usay, atong pananaw, anak rata, atong makita, pulos problema ng labay sa kinabuhi. Learnings to. Amen. Hallelujah. Ako, nagikumisgot na nga, naaday ko yung mga mahalon kayong gamit sa una, nga gipamaligya lang na akong barato, kay tungod sa bisyo. Wala. Pero akong gilisan. Pag ingon dyan ako, sa dihang nabalik ko sa Ginoo, may igsoon, nabalik ko sa akong pagpangalagad sa Ginoo, gibalik tanan sa Ginoo ang nangawala. Ningon ko, basta, mupalit jud og mga bag-ong gamit. Mo nang ako mga keyboard dito nga mga mahalon sad. Nasa akong anak, akong gipagamit niya kay siya may mosunod nato. Amen ba? Keyboard, mga mahalon gamit palit para sa kimayan sa kay sauna ipamaligya para sa droga. Ako sa kiyanan sauna ibaligya nako kay para sa droga. Pambrinda nako, pero karon gibalik sa Ginoo, 5 pa ka buok, 4 pa ka buok. Amen. Grabe kay Migson, basta maggibaw lang ta nga makondinto. Kung di kita gibaw mo kontento, bisag maglisod ta, inya at mo gobiyan jud ta, samot jud ka kalisod na. How asa sa kalisod gikan na una may igsoon. Ingon ang Bible, Romans chapter 12 verse 2, that do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Kinanglan mausab ang atong paglantaw sa panghunahuna mga igsoon. Amen ba? Hallelujah. Mao naghapon, nagkuha ming natali. Drive ko sa akong sakyanan, dugay naman itong sakyanan, 2017 pa man akong Fortuner ba. Drive ko, murag pila na katuig, mga 6 na 7. Ikaw, sige lang, puhon na. Kaloy antas Ginoo ato ning ilisdan. Amen ba? Hallelujah. Amen? Kontento ta, pasalamat tas Ginoo. Salamat ka kung sinaan mo niya. O na puhon, mangayo ra kaniya, ayaw pugsa. Ayaw lang ka ng pangitag pamagi nga makakuan ka. Mangita ra pamagi ang Ginoo niya na unsa imo naman nang gi-pray sa Ginoo. Kabantay ka nang bugat na kay mong kasing-kasing, murag wala kay laing kadaganan. Imo rag iampo sa Ginoo, Lord, kining tanan ako ning itugyan diha kanimo. Amen. Unsa may imong unsa may iguman, unsa may ihatag sa Ginoo sa imuha kung imong itugyan ang tanan. Kalinaw. Mga bahandi nga imong madawat jud nga gikan sa langit nga munaog. Ang kanang kalipay nga tinud-anay nga kalipay sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Mauna siya ang ato ang gusto nga may tabo sa tong kinabuhi. Amen. Daghan dato mga igsoon, daghang kwartahan pero gubot ang kinabuhi. No, awa mga kwartahan wa kasabot. Sige katos kasi ino. Sige katog unsa ilang gusto, hurot na lang ilang kwarta. Kaingon ko kini mga tawhan na ila pa ni hatag sa ministry, lambo na ng bulato na ni. Amen ba? Ako sa una, kung ako sa musos kasino murag budaog jugo. Pero di na will sa Ginoo. Ako noon na ba? Di na will sa Ginoo. Pero sa akong hanon, ako noon na, dagkon ko ba? Ako pa ganing sunda. Pero dili na mo'y will sa Ginoo. Kinanglan, magibaw ka sa will sa Ginoo sa imong kinabuhi. Hallelujah. Ay pagdali, ang kinabuhi, may ison, dili na ingon kanang murag ditso ra yun. Moagi kag proseso. Moagi kag process mga igsoon sa imong kinabuhi. No, unang usbon na ang imong paglantaw. Mo nang ilisdan kag espiritu sa Ginoo, mo nang muwide ang imong perspectives, mo nang the power of perspectives. Tanawa maigsoon, 2 Corinthians 4:17 to 18. Ingon siya maigsoon, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Sa Cebuano o kining gamay og lumalabay nga kalisdanan nga ang among giantos naghatag kanamog labihan kadako ug walay katapusang himaya nga labaw kaayo kay ang kalisdanan kaysa mga kalisdanan. Kay wala kami magtan-aw sa mga butang nga dili wala kami magtan-aw sa mga butang nga makita. Matod pa ni Paul,
kundili sa mga butang nga dili makita, kay ang mga butang nga makita dili mulungtad og dugay, apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan, mga igsoon. Amen. Gidasig ta sa pulong sa Ginoo nining kabuntagon, mga igsoon, nga naatay paglaom sa Ginoo kung atong mga mata, mga igsoon, makatutok sa mga butang nga dili makita. Yo, tanawa, mga igsoon, katong Egypt. Ang Egypt ni reign sila, ni rule sila sa government sa tibok kalibutan. Grabe ang ilang mga structures, dagko kay tanan. Syudad pay imo, ang Roman Empire pod sila ay nagdumala, pero unsa man wala sila magdugay. Amen. Gipangbiyaan ang tanang properties, ang mga hari, mga igsoon sa mga ito, gipanglubong adto sa pyramid. Inya ang syudad natabunan og san. So karon panahon na wasa tagibaw. Mga igsoon karon naa lang ta, pero tingali moabot sang panahon, mga igsoon wa tagibaw pila ka tuig kung dili pa mabalik ang Ginoo kining simbahan tingali. Kung unsa to nakita karon, dako lambo pa ni sa atong nagian karon. Amen ba? Mao nang ingon ng Bible, ayaw ka mugtan-aw sa mga butang nga makita, kay mahanaw lamang kana siya. Apan mutan-aw ta sa mga butang nga dili makita ug mulungtad sa walay katapusan. Dalaygon ang atong Ginoo, mga igsoon. Hallelujah. Ang pulong sa Ginoo, iko ra jud ni siya magdasig kanato nga dili ta maluya sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Mao nang musalig jud ta sa Dios ug wala nay lain, mga igsoon. Naun sa may Philippians 4:12-13, nga atong kinabuhi we can practice gratitude daily. Kadang mapasalamaton ka kanunay kinsay naani mo karon, mga tao, mga igsoon. Kalimtan ra kas mga tao unya. Kanay mo mga apo, mga apo pa na, wala di na ka mailhan, ayan na lang pagdahom nga mailhan pa ka. Ya, tinuod na, ako anong kaila sa akong papa, sa akong lolo. Kaya pagkataon nako, wala naman akong lolo. Ikuha naman siya sa Ginoo. Pero kataong lolo, palahubog kay tanan, sugarol, palahubog, nasakit og hipabi, nakasakit sa atay, himatyon nun, nakadawat sa Ginoo, giayo sa Ginoo. Kausa. Pero pag ayo sa Ginoo, nanglagad siya sa Ginoo, nya pagadugayan namatay ra sad siya. Pero pagkataon nako, wala na ko kita niya. Akong pasabot diri, kita kini imong naong ba kanang imong kinsa kita karon, malimtan ra na. Limtan kas tanang tao. Pero ang Ginoo, mga igsoon, dili jud na siya makalimot nimo, mga igsoon. Hallelujah. Bisan pagpila ka tuig ang nilabay, abot na to sa langit. Uy, kumusta? Amen. Tanawang taong dato og sila saro, mga igsoon. Unsay ilang nasinati dito, nag-ilahanay sila dito. Maorasan na, mga igsoon. Ingon ang Bible, today you will be in paradise, matod pa sa Ginoong Hesus ngadto sa kawatan. Mo na, mga igsoon, kining kalibutan na dili ni siya angay ipundar. Tanawa atong sitwasyon karon, gubot diri, patay diri, pusil dito. Mao ni siya atong tagaag perminti nga kanang murag makafocus ta ana nga di man na siya mga temporary na siya. Atong pamilya, mga temporary ro na. Imo mga anak, mga temporary ro na, sa tinuod lang. Gipiyalan na sa Ginoo because they are heritage from the Lord according to the word of God. Gipiyalan lang ka anak, mga igsuon. Hallelujah. Pero naa jud tay desisyon sa atong kinabuhi nga angay natong buhaton ba? No? Nga angay natong atong pasindungan, angay natong pamalandungan. Kaya nga naman bisan sa mga reliyoso kay mga tao, nakafocus sila, mga igsuon sa unsang pamaagi, sa ilaha lang sang kaugalingon. Wa sila magtan-aw unsay naangat usunahan, mga igsuon, nga sa unahan day ang katuyuan day sa Ginoo nga iwali ang maayong balita ngadto sa tanang tao, mga igsuon. Amen ba? Hallelujah. Og excited ta, mga igsuon, puhon na makikita ta sa tong buhi nga Dios. Hallelujah. Amen. Mamarog tang tanan, mga igsuon. Atong kantahon, mga igsuon, kining sa tuno kun imo ang tanang dungog og himaya. Amen. Atong i-worship ang Ginoo. Hallelujah. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Sa tuno kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamili mong dugo. Thank you, Jesus.